Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. December 22 to December 28. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok din. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading, ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Libra. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Tatandaan nyo palagi na this is a general reading. Kung hindi energy nyo to, ibig sabihin hindi energy nyo ang nakukuha natin sa dami ng energy nyo sa mundong ito. Please understand. Okay? Anak, ano yun? Ano ko, ina yan. Ay, okay. Maaring may mga sitwasyon from the past na until now is bit-bit nyo, no? Or naaalala nyo. So, nakita ko dito. Maybe ikaw yung man o karelasyon mo, kasama mo sa trabaho, kuya mo, tatay mo. Maaring may mga questioning, quarrent, ako nakikita, or mga unresolved situation, ganyan. Or maaring itong tao na to is nakakatulong sa'yo to growth, no? Tandaan mo na sa yung susi. Alam mo, palagi ako may nakikita ang susi sa'yo. Palagi may lumalabas sa'yo yung susi. Yung sabihin, nasa sa'yo yung susi. To success, no? Nasa sa'yo yun. Yung mga sitwasyon na kailangan mong resolvehan, nasa sa'yo yun. Okay, maaaring yung iba sa inyo is maraming nakaka-recognize sa'yo or maraming nakakakilala sa'yo, Libra, no? Hindi ko alam why. Maybe you're in a public situation or public place. Trabaho mo, ganyan. Maraming tao, maaaring artista ka, networking ka, YouTuber ka. May mga audience ako nakikita. Or nagtatrabaho ka sa maraming tao. Factory, blow, anything na maraming tao ako nakikita. No? Nandun yung nakikita ko. Maaaring may mga outdoor activity ka na gagawin this time. Mga networking, no? O kaya, pwede rin yung doctor, teacher, healer. Kasi maraming tao siya. Or pwede rin siya sa simbahan, ganyan. No? And then, dito, tandaan mo na sa'yo yung key. Ibig sabihin, may mga mag-a-unlock sa'yo sa nakita ko ito. There's an unexpected, ako nakikita sa'yo. May mga unexpected situation na maaaring makaramdam ka ng lungkot. I hope walang magkaroon ng separation or mga emotional pain, diba? Or a situation na wag naman sanang magkaroon ng separation, diba? Wag naman sanang magkaroon ng heartache, ganyan. Ganyan. Kumbaga, siguro handun yung sitwasyon na maaring disappointment lang, no? Kasi kung there's many people ako in your surrounding, maaring ma-disappoint ka sa kanila or ma-disappoint sila sa'yo. Maaring may mga makasakit sa'yo, no? Maaring sa pananalita, yan. Kumbaga may mga pagkalito rin. Pagkalito, unhappiness, ganyan. And then, ibig sabihin, you will receive something. Oo nga, siguro nasa social media ka nga. Kasi, ang nakikita ko dito, pinag-uusapan ka tapos, may mga taong nakatingin sa'yo. Maybe spy, something. May nag-spy. And then, nandito rin yung situation na
may mga marireminizing ka raw na situation from the past. Ganyan. Kumbaga siguro mas more mo ma-understand or you will learn from the experience from the past. Isa rin yun sa nakita ko dito. No, na maaaring mag-a-unlock yun na maiintindihan mo na siya. O kaya mas more ka magiging openness or mas more kang magiging understanding this time sa nakita ko ito. Tandaan mo, may mga fulfillment and dreams ako nakikita sa inyo. Ibig sabihin, kung may mga nangyari in the past na hindi magiging maganda, this time daw is maari nga na magpo-fulfill mo na yung sadness mo, yung pain mo, yung heartache mo. This time is magiging okay ka na. This time, tandaan mo, the key is in yours, no? Dito, have faith lang din. May nakita kong burden, mga big problem. I hope this is the past. Ako nakikita dito. May mga makakasakit sa'yo, actually. Yung mga makakasakit sa iyo. Kasi may mga biglaang mangyayari. Sakit ng ulo ko, grabe. May mga biglaang mangyayari na unexpected. It's an unexpected. I hope walang mawala. No, hindi ko sinasabi kasi it's Christmas naman talaga. I hope walang mawala. Pero there's a disappointment. I hope a disappointment lang ito sa pagsasalita, no? O kaya mga do things mo. I hope dun lang. Siyempre. Yan. And then, may mga regret or may mga small thing lang siguro to, no? Sa iba, sana small thing. Ganyan. Kasi may lungkot ako nakikita. Bigla ang mangyayari, lungkot. Or, basta have faith. May mga burden kasi. Have faith lang. Siyempre, there's a duty, ako na nakita na kailangan mo i-end sa buhay mo. Kung may mga naalala ka in the past, ganyan. Pero it's good naman, nakikita ko naman yung nag-a-unlock lang sa'yo, no? Yung nag-a-unlock naman sa'yo. Kumbaga, ikaw yung gagawa nito para makalusot ka dun sa sitwasyon na yun. Sa'yo yung susi. Diba? Andito rin yung halimbawa, you're in social media. Kung gusto mo siyang mapalago, diba? Kung gusto mo pang umangat dun sa iyong profession or career, nasa sa'yo yung susi. Diba? Huwag kang ma-burden, huwag kang mag-ano. Kung gusto mo mag-success sa buhay mo, nasa sa'yo yung susi. Wala sa iba. Tingnan natin energy mo. Diba? Sana walang nalulonely, Sana walang sadness. Sana ganun. Tingnan natin ang iyong energy this week, Libra. Baka may nawala in the past na hanggang ngayon, bit-bit mo, mga ganyan. You need to decide. May mga pinagsisisihan ka rin. Anong energy ni Libra? Question. Energy ni Libra this week. Kuha na tayo ng parating mo, no? Anong parating po kay Libra this week? Anong parating kay Libra this week? Wow, ganda ng parating sa'yo. Diba? Rainbow yan, no? This week is more on relaxation, Kumbaga, panatag ang nakikita ko sa'yo dito. Is more on peaceful. Ano dapat iwasan ni Libra? Dapat iwasan ni Libra. Okay. Bakit ang energy ni Libra is ito? Show me. Ay, ito na lumabas eh. Ito na kuhanin natin. Diba? Okay, ang energy mo ngayon is ano daw? May mga gagawin ka. Yes. Happy. Yung energy mo this week is happy. Is more very active, exciting feeling, happiness,
And may isa ka daw sitwasyon na you will follow your heart, you will follow yung nararamdaman mo, your fashion, creative. It's more on happiness, more on may mga didesisyonan ka this week. Oo. Na ang kakalabasan niya is happiness. Ganyan. May mga positive motion ako na nakikita sa'yo. You will follow your heart. May gagawin ka daw na isang bagay na I don't know, ikaw or vice versa, paano there's a romantic situation ako na nakikita dito. Ganun. No? Kumbaga, siguro kung yung dati is hindi mo nagagawa yung bagay na yun, this time is gagawin mo siya. For your happiness, for a success, for a fashion. It's creative. No? Ako nakita. Na manggagaling ito sa heart mo. Ganyan. Yan ang energy mo na nakikita ko this week. Tsaka happy yung energy mo dito. Maraming idea na papasok sa'yo na ikaka-excite mo this time. Many idea, many creativity. You will take it action na ipa-follow mo nga yung heart mo. Ganyan. Very creative. I don't know why ikaw or there's a person here na mag-o-offer siya ng isang bagay sa'yo. Yun na nakikita ko. Or may tao na makapagbibigay sa'yo ng happiness or vice versa tayo or a romantic situation. Ako nakikita sa iyo. May gagawin ka daw na kaya excite mo eh. Kumbaga nandito ka sa this week is it's more on positive motion, positive thinking, ideas. Bakit kaya may pang-aakit ako nakikita? May pang-aakit eh. Oo, may pang-aakit. Magkakaroon ng pag-uusap with someone. Ako nakikita dito. Maring may bagong tao or may tao na makapagbibigay sa'yo ng happiness. Ganyan. Tingnan natin ang parating sa'yo. Kumbaga kung dati is ang daming lungkot na nangyayari sa'yo dati sa'yo this time is more on positive ang nakikita ko sa'yo. It's more on happiness. It's more on success. Bakit ang parating sa kanya is the Wheel of Fortune, no? Okay, ang parating sa'yo is a collaboration. Ako na nakikita sa'yo. May mga binamanifest ka na makukuha mo. Yan, a clarity, a decision making. Parating sa'yo is wish fulfillment. Yan, may mga bagong simula or another beautiful things na when it comes to a relationship, to a family, sa place mo, trabaho, ganyan. And then, may mga makakipag-collaborate, partnership, dealing. Yan, may mga mag-shares na kanilang mga emotions or goals this time. So, nakita ko dito, magkakaroon there's a good karma, actually. There's a good karma coming in. Maaari may marireceive ka na pera or you will receive na gift, ganyan. No? Kumbaga, yung cycle ng destiny mo this time is gumaganda siya. Nagiging maganda yung cycle ng ano mo. Yan. Iba dito siguro may mga new job kayo, new work, or kaya new level up when it comes to your work. Halimbawa, nasa station 1 ka, mapupunta ka na station 2, station 3, mga ganyan. No? O kaya, sa iba sa inyo is bagong work, bagong pagmamahal, bagong pinahahalagahan. Yan, sa nakita ko ito. Iba dito is a community, or a family, or a community, or a teamwork, ako nakikita dito, na magkakaroon. Kasi nga, di ba, Christmas nga, and Happy New Year yan. Baka magkakaroon ng mga celebration talaga. Or getting together. Harmony. Union.
magkakaroon dito ng starting a beginning of an emotional happiness. Ganyan. Mga collaboration eh. Baka iba bagong trabaho or bagong mga bago mong kakilala or bago mong destination na haharapin. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ay. Okay. Ang dapat mo daw iwasan is try to make it balance, lalo na when it comes to money, relationship, sa nakita ko dito, mga kasama sa trabaho, yan. And learn from the past, sinasabi rin. And syempre, iwasan mo rin yung parang mafe-feel mo na hindi ka welcome sa isang situation, no? Iwasan mo yun kasi hindi yan makakatulong sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Iwasan mo yung maabuso. Iwasan mo yung selos or umiwas ka sa mga taong siloso. Ganyan. Ganyan. Yung iwasan mo rin yung mga tao or ikaw or mga tao na mga mapagmataas, abusado, ganyan. Iwasan mo rin yung pabago-bago yung isip mo. Diba? Kailangan mo ngayon is need control and balancing. You need to focus sa mga priorities mo, sa mga task mo, ganyan. And iwasan mo malungkot. Iwasan mo na magkaroon ng blockage sa iyong wheel of fortune this time. Value yourself, value yung mga nasa paligid mo, sa nakita ko dito, and focus to create to yourself in a new you. Ganyan. Kumbaga kailangan ng transformation sa'yo, no? Focus ka lang focus ka lang sa mga positive thinking, positive way, positive situation. Doon ka lang mag-focus, no? Sa nakita ko dito. Tsaka wag ka daw, yung hindi ka kikibo at hindi ka magsasalita with it comes to your opinion, no? Kailangan dito isa balance. Hindi yung give ka lang ng give at sila is take lang ng take, kumbaga. Andun yung kailangan mo rin magsalita, give your opinion, give your suggestion, mga ganun, no? Wag ka lang magsawalang kibo, ganyan. Wag ka lang oo ng oo, ganyan, no? Kumbaga, wag ka magpa-control. Tsaka kailangan mo dito daw ng discipline. Tingnan natin when it comes to a love. Kamusta po sa love si Libra? Tandaan nyo, love is sa lahat sarili, sama sa trabaho, pamilya, karelasyon. Kamusta sa love this week si Libra? Kamusta po sa love? This week. Kuha na tayo ng ano mo. Kamusta sa pera? Career, pera. This week si Libra. Kamusta sa money and career? Money and career. Ni Libra. Universe, ano po may advice nyo kay Libra this week? Para tuloy-tuloy tayo, di ba? Advice ni Universe sa'yo. May sirena. Hindi ako isang sirena. Di bang kanta yun? Parang ing lang, no? Okay, when it comes to a love, tandaan nyo, love is sa lahat, ha? This week, ang love mo is you're thinking something. Nag-i-illusion ka, no?
You're illusioning something. Ay, sorry. Okay, when it comes, yeah, magulo, yung iba sa inyo, siguro magulo yung isip nyo, ganyan, sa nakita ko dito. Andito ka sa sitwasyon mo na when it comes to love is magulo yung isip mo, may mga sitwasyon ka na ini-illusion, maaring ikaw or there's a person na ka-related sa'yo na may mga sikreto o may mga lihim na ayaw ipabunyag, no? May mga sitwasyon na may mga sitwasyon hindi mo masabi, no? Ikaw or siya is parang hindi niya masabi yung totoong nararamdaman niya. Kumbaga, dito yung maaring may mga sitwasyon na nagbubulag-bulagan ka, kahit na maaring halimbawa may mga mali, may mga napapansin ka, hindi ka lang makapagsalita, ganyan, sa nakita ko dito. No? Kasi mahalaga yun sa'yo. Yan, may mga gusto mo mang magsalita, o may gusto kang sabihin, pero hindi mo masabi, mga ganyan. O baka siya, vice versa. Yan, ganun yung relation mo ngayon eh. Kumbaga, doon ka sa sitwasyon mo at umaasa ka na magkakaroon ng mga changes o pagbabago dito sa sitwasyon. You need to use your mind and intellect, no? Huwag ka magbulag-bulagan, magsalita ka rin if ever. Face your fear, face the obstacle. Kailangan mo din mag-decide. Kung kasi, siyempre when it comes to relationship, kung binavalue ka niya, maintindihan niya yung sinasabi mo. Diba? Ganun din siya sa'yo. Diba? Kailangan dito is a give and take. Ako nakita. Kung nagkakaroon man ng pag-conflict o hindi pagkakaintindihan or lack of cooperation dito sa relationship na to, syempre kailangan dito is mag-usap kayo. Kailangan yung magsalita sa isa't isa in a way na magiging okay yung relationship. Hindi in a way na magiging worse yung relationship. Diba? Kung kailangan magsalita ka. Magsalita rin siya. Opinion mo, opinion niya. Diba? Para magkaroon ng development. If ever, na ganyan. Huwag lang hayo-hayho. Kasi hindi yun mariresolve. Maiipon lang yun na maiipon inside sa'yo. Tapos hanggang sa sumabog ka. Diba? O yung isa sa inyo. Tingnan natin when it comes to money. Okay, when it comes to money, okay naman. Sa nakikita ko dito, may mga ano naman. Kasi money, may mga partnership, collaboration, may mga sitwasyon naman na nakikita ko na ano ba to? Sakit ng leg ko. May nakikipag-cooperate naman sa'yo kung mayroon kang trabaho, ganyan. May cooperation, may coordination, ako nakikita. Pero, naghihintay ka also ng blessing. Kumbaga, when it comes to money is a balancing. Balance yung meron ka sa ngayon. Hindi man ganun bonganeous. Balance lang siya. Oo, nagiging balance. Kumbaga, kung ano yung dumating, yun yung dadating. Ganyan. It's more on balancing, more on minsan may doubt ka rin, ano? Ganyan. Nakita ko dito. May mga plano, ako nakikita sa'yo, kung how to grow a money or paano mag-growth yung business mo if ever na meron kang business or paano mag-growth yung pera mo, ganun sa nakita ko dito. Pero nagkakaroon ng doubt kasi maring hindi may mga plano ka na hindi mo ma-focus doon sitwasyon. Kung sa money is more on balancing. Balance and hindi ko nakita ano eh. Okay lang. Hindi siya, actually hindi ka naman naghihirap sa nakikita ko dito. Kung ano yung meron ka lang. Ganun. Nagiging balance. Happy naman kasi we have the sun. Di ba? Happy naman ang nakikita ko sa'yo dito. Hindi ka naman mahirap. Actually. Yung iba dito, maybe have a travel. Minsan siguro nababurn out kayo. No? Siguro minsan may problema sa pera. Minsan okay. Minsan hindi. Yan. You need to balance din yung pera mo no, sa nakita ko dito. Kung may mga plano ka na gustong gawin na makakagood para sa pera mo, huwag ka mag-doubt. Diba? Kailangan mo dito ng progress. Kailangan mo ng preparation.
kailangan mong mag-think to the future, ganyan, sinasabi dito. Para magkaroon ng more growth dito sa sitwasyon mo. Ang advice, this time is think to the future. Hindi ko nakikita na na nagsasupport ka sa pera, hindi. Nakakakain ka naman. Minsan, nga lang, nababurnout ka. Kumbaga, minsan lang talaga is hindi maganda. Siguro, yung iba sa inyo kasi baka may bisyo kayo, diba? Na palagastos, ganyan. Try to make it balance, no? Kung medyo nagiging palagastos kayo, balansehin nyo rin para hindi maging trouble. Hindi ka magkaroon ng money matter or magkaroon ng problema when it comes to money sa hinaharap, di ba? Kailangan mo talaga ng balance and think to the future dito. Eh, syempre, ang advice sa'yo is, tandaan mo, you are the authority of your life, no? Try to make it balance. You have a wisdom para magkaroon ng mga clarity, mga pagbabago mo sa buhay mo, and sinasabi rin dito, think to the future. Tandaan mo, huwag kang maguluhan. Kumbaga, when it comes to money, bili ito, bili ganyan. Bili, kung ano-ano yung binibili, no? Sa nakita ko, kailangan talaga is a balance. Oo, alam ko na is for your family. Siyempre, isipin mo rin yung sarili mo. Kailangan dito is a balance and magkaroon ka ng logic organized, no? Kailangan mo ma-structure yung sarili mo or make a pagpapasya or decision making na controlling, makontrol mo yung meron ka ngayon. Tanda mo, you are the leadership and you are the authority and you are the controller of your life dito sa nakita ko dito. Lalo when it comes to money or sa trabaho. No? More trust to your intuition, sinasabi dito. Kailangan dito ng it's balancing for a fulfillment and cooperation. Yan, pagkakaisa, creative to growth, and ano ba nakita ko? Kasi i-reflect mo yung mga situation mo in the past. Ganyan. Halimbawa, dati hindi ka nakaipon. Ngayon, ano na dapat mong gawin? Di ba? Kailangan mo na ngayon magkaroon ng system or magkaroon ka ng bagong pagpapasya na mag-iipon ka na ng pera. Nakokontrol mo na yung pera mo. Ganyan. No? Valuing. Magkakaroon ng mga togetherness or union or bonding with someone. Maring kasama sa trabaho, kapamilya, karelasyon, sa nakita ko dito. Tandaan mo, balancing is more on balancing. Kailangan kasi sa'yo is may mga exciting na mangyayari sa'yo. Siguro kami mga gagawin. Exciting. Mga project, actions, celebration, getting together, union. Yan. May taong nakikita ko mainitin ang ulo niya. Hindi ko alam sino siya. Baka ikaw minsan nagiging moody ka or may tao lang talaga na mainitin ang ulo. Dito. Nakita ko ganun . Basta balansehin mo yung mga sitwasyon mo. Tsaka kailangan mo daw mag-ipon ng money. Mag-ipon ng pera this time, oo. No? Arigatou namaste, God.